May tuturing na matinding laban para sa mga manggagawa ang isyu sa pagtaas ng sweldo sa National Capital Region, ayon kay Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. Ipiniliwanag ng kinatawan na mula sa orihinal na 85 pesos na pagtaas ng sahod para sa mga minimum wage earners, ginawa ito ng hulugan na 65 pesos ngayong taon at 20 pesos sa susunod na taon, kaya naman itinuturing niya itong tila walang gaanong halaga o napakaliit para sa mga sakripisyong ginawa ng mga manggagawa. Dagdag pa nito na lalo pang pinalala ng Temporary Restraining Order o TRO na inihain ng ilang kumpanya sa Pasig RTC ang sitwasyon dahil sa pagpigil nito sa mismong pagpapatupad ng wage hike. Binigyang diin din ni Sendanya na ang isyong ito ay hindi lamang nakakaapekto sa mga manggagawa sa Metro Manila kundi maging sa iba't ibang rehiyon tulad ng Cebu at Central Visayas. Aniya, kapag naging formal na prioridad ang ganitong desisyon ng korte sa NCR, maaari rin itong gamitin ng mga kumpanya sa probinsya upang harangin ang anumang aprobadong wage increase ng regional wage boards. Dahil dito, nanawagan si Sendanya sa gobyerno, partikular na sa Department of Labor and Employment, na panindigan ang kanilang panig at pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa. Iginiit din ito na inherently flawed o may mali sa ruling ng Pasig RTC sapagkat ayon sa Labor Code, ang mga apela o formal na pagtutulaban sa wage order ay dapat idinudulog sa mismong Regional Wage Board at hindi sa mga Regional Trial Court. Kaugnay nito, hinamon din ng Akbayan Party List ang Administrasyong Marcos na patunayan na seryoso ito sa pagtulong sa mga manggagawa sa pamamagitan ng pagpapatunay sa pag-aaproba sa panukalang batas para sa 150 pesos na pagtaas ng sahod sa buong bansa. We challenge the Marcos administration kung seryoso talaga sila na tulungan ng manggagawa, i-certify as urgent itong ating panukalang batas na dapat itaas ang minimum wage ng 200 pesos, hindi lamang dito sa NCR, kundi sa buong Pilipinas, pati dyan syempre sa Cebu at sa Central Visayas. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo Jonna Cañete, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!